Nanunood si Old Chen habang pumasok sina Lin Zichen at Shen Qingan sa trial grounds ng may malinaw na kaliwan, habang binabaliwala ang mga Earth Cultivator bilang mga pampered na bulaklak na hindi kailanman nakaharap sa totoong kompetisyon. Sa kanyang mga mata, kapag nasaksihan nila ang mga totoong henyo ng Origin Land sa aksyon, ang kanilang tiwala sa sarili ay ganap na mawawasak. Pagpasok sa kagubatan, sinuri ni Lin Zichen ang lugar at nakakita ng isang hindi pa nadadaanang daan. Upang sundin ang mga tuntunin ng solong pagsusulit, sinabihan niya si Shen Qingan na kumuha ng isang lane habang kino-cover niya ang katabing ruta. Sumang-ayon si Shen Qingan sa plano, at ang dalawa ay naghiwalay, bawat isa ay tungo-tungo ng mas malalim sa makapal na halamanan. Si Lin Zichen ay tumakbo pasulong sa mataas na bilis, gamit ang kanyang pinahusay na pakiramdam upang subaybayan ang 7 recruit sa unahan. Sa loob ng ilang sandali, isinara niya ang distansya mula sa ilang kilometro patungo sa mahigit 1,000 metro lamang. Bigla, naramdaman niya ang isang dambuhalang alon ng mental energy na nanunood sa kanya mula sa malayo, na nagmumula sa isang nilalang na mas malakas kaysa sa kahit kanino na kinaharap niya kamakailan. Nagulat si Him Uji na napansin ng baguhan mula sa daigdig ang kanyang maingat na pag-scan, habang nagtataka kung ang bata ba ay isang dalubhasang mental type na henyo. Pagkalipas ng ilang sandali, ang daan ni Lin Zichen ay nabarahan ng isang kumpol ng mga kumakain ng laman na mutant plant. Inilabas ni Lin Zichen ang kanyang Lord of the Forest trait na pinagsama sa kanyang mental power. Sa ilalim ng kanyang utos, ang mga karniburong halaman ay instant na nagpasakop, na naghihiwalay sa kanilang mabibigat na baging upang papagdaanan siya ng hindi naiistorbo. Ang biglaang pagtatanghal na ito ay nag-iwan sa mga nanunood na elder na naguguluhan. Hindi maunawaan ni Old Chen at ng iba pa kung bakit ang mga kaaway na halaman ay naghihiwalay para sa kanya, habang nagtataka kung lihim ba siyang nakipag-fuse sa mga wood spirit gene kahit na siya ay isang pure-blooded na tao. Nilinaw ni City Lord Him Uji na ang bata ay hindi umasa sa mga gene mutation kahit kailan, kundi simpleng ginapi ang mga wild plant gamit ang purong, nakatatakot na mental strength. Itinuro niya na pinipigilan ni Lin Zichen ang mga flora at pinipilit ang mga baging sa tabi mula sa malayo, na nag-iiwan sa 3 elder na natulala sa pambihirang katawan na kinakailangan upang humawak ng ganoong kapangyarihan. Paggalaw sa kabilang clearance, pumasok si Lin Zichen sa ikalawang yugto, ang Exotic Beast Zone. Mabilis niyang natukoy ang ilang makapangyarihang nilalang, kabilang ang isang 5th-rank Crystal Demon Bear, isang 4th-rank Iron Flying Eagle, at isang 1st-rank Death Silk Spider. Sa halip na lumampas sa kanila ng tahimik, dumiretso siya sa labanan, na sumasagasa sa dambuhalang Crystal Demon Bear mula sa itaas ng may nakawawasak na patama. Kinumpirma ng system na kinain niya ang life origin ng beast, na nagpapakumpleto sa codex ng bear at nagbibigay sa kanya ng extreme hardening trait. Sa pagramdam sa defensive surge sa kanyang kamao, ngumiti siya, nasabik na manghuli ng bawat beast sa lugar para sa mas marami pang codex. Pagsugod patungo sa kanyang susunod na target, winasak niya ang Death Silk Spider sa isang solong suntok. Pagkatapos kinukumpleto ng system ang codex ng spider na nag-uunlock sa Death Entanglement, isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na mag-shoot ng matibay na binding thread ng direkta mula sa kanyang bibig. Nang hindi bumabagal, dinurog ni Lin Zichen ang isang dambuhalang Black Poison Strange Bee gamit ang isang malakas na sipa. Pagkatapos ay ginantimpalaan siya ng system ng Deadly Venom attribute na nagpapahintulot sa kanya na maglabas ng lethal toxin sa pamamagitan ng kanyang mga kukungipin at buhok sa loob ng ilang minuto. Ang dating mapanganib na Beast Zone ay ganap na tumahimik, mismong noong natapos niyang tipunin ang kanyang loot. Isang boses ang pumasok sa kanyang isip habang ang City Lord ay humadlang sa kanya, na isinasaad na gumawa siya ng higit sa sapat na pinsala sa lokal na wildlife. Sa pagsasalita sa pamamagitan ng isang sound-transmitting conch, mahigpit na inutusan ni Him Uji si Lin Zichen na huminto sa pagpapatay ng mga beast para sa mga core at magpatuloy agad sa ikatlo at huling yugto ng pagsusulit. Nagreklamo si Lin Zichen sa sarili tungkol sa kung gaano kuripot ang pamunuan sa pagputol ng kanyang grind. Ngunit sa pagkaalam na mas mabuting huwag sumuwi, humarap siya at tumakbo patungo sa huling hamon.